Hello, hello, Cancer Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa inyong April 2026. So, napakabilis ang panahon. Fourth month na po tayo ng taon. So, ano pong mangyayari po para sa inyo? Alamin natin today. Holy Spirit, Spirit Guides, pakibigay po sa mga mahal kong Cancer ang mensaheng dapat po nilang malaman para sa buwan na ito. But first, inhale and exhale your cards for the month. But first, mga Cancer, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, and especially sa mga araw-araw na sumusuporta sa bawat readings po natin. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta, pagmamahal, at pagtangkilik. So keep on liking, keep on commenting, and thank you so much po for not skipping the ads. So, ang nasa background po ng inyong reading, meron kayong the Empress card. Si Empress card, sinasabi dito, Cancer, panahon na para buuin natin ngayong buwan na ito yung ating tinatrabaho. Meron kang kine-create, meron kang nililikha ngayon, maaring pabalik-balik ka na dyan, nahihirapan ka na, or marami talagang kailangang asikasuhin. Pinapayuhan ka ng yung spirit guides, Cancer, ituloy mo yan. Kompletuhin mo yan. Huwag mong sukuan, huwag mong bitawan, idiretso mo. Because whatever you're trying to create right now, it will be abundant for you. Okay? Lalago yan, long-lasting, permanent. It will be luscious para sa'yo, no? Talaga namang mayabong, matayog, marami, malaki. Kaya huwag mong sukuan yan, promising yan para sa'yo. So, keep cultivating, keep creating. It will be something na maipagmamalaki mo soon. Okay? Maaaring yung mga tao sa paligid mo magulat na lang na parang, hay, si Cancer nagawa niya. Hay, si Cancer successful na. Hay, si Cancer natapos niya yung isang bagay na dati imposible lang pero dahil sa dedikasyon mo, nagawa mo siya completely. Congrats po. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Star card. Si Star card, sinasabi dito na huwag nating bitawan yung ating pangarap. Ito yung buwan, Cancer, na talaga namang pabor sa'yo si universe. Meron kang dinalangin, meron kang dinasal, no? Na isang bagay na iniisip mo, baka wala na yun, baka tapos na yun, baka mahirapan ako. Pero dahil sa hard work mo, nakita ko na maaabot mo na siya this month. Okay? It will be given to you. You have completely done everything para ito yung mangyari. Makakaasa ka ng good sign this month, ng konfirmasyon na darating na yung pinagdasal mo. So congrats po. Clarify natin. The Five of Wands. Yes, talagang ikaw ang panalo. Ikaw ang namayani. Tingnan mo naman, ang dami-dami mong nakalaban, ang dami-dami mong pinagdaanan, pero sa dulo, ikaw pa rin ang nakaabot nung minimithi mong apoy o minimithi mong goal this month. So malaki ang chance mo, Cancer, to win it all. Malaki ang chance mo to have what you want. Ang kailangan lang, huwag kang mag-give up, patuloy kang umasa, and kapitan mo yung proseso because kayang-kaya mo siyang mapagwagian. Okay? Very good for you. So Cancer, since ito po ay April 2026 reading, ano po yung mga bagay na gusto mo nang makuha this month? Naku, isulat mo na yan sa baba, hilingin na natin, it will be given for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ace of Swords. Sinasabi dito, Cancer, ng iyong spirit guides ngayong buwan na ito, kailangan talaga meron kang, alam mo yun, fighting spirit na hindi mabitaw-bitawan, fighting spirit na hindi lalaylay, fighting spirit na alam mo, kayang-kaya ko tong ipanalo ano man ang mangyari. Example, meron kang binubuo ngayon na negosyo or sideline or meron kang nilalakad na dokumento
Huwag mong tigilan hanggang sa makuha mo. Kung klaro sa'yo, Cancer, kung para saan to, kung klaro sa'yo kung ano yung goal, kung ano yung kakahinatnan, kung ano yung ending post, kung ano yung finish line ng gagawin mo na ito, kayang-kaya mo siyang ipaglaban. Okay? Dapat klaro sa'yo yung gagawin, pupuntahan, yung dahilan, yung purpose. Everything will be smooth sailing para sa'yo. Alam mo yung mga yung mga bata sa school, bigla ko lang naalala, yung mga nag-aaral ng college tapos in the middle of the school year, bigla-bigla silang bibitaw. Bigla-bigla silang mag-quit, hindi na papasok. Lagi ko inaiisip na sana yung mga bata bago sila pumasok sa college, dapat alam na nila kung yun ba talaga ang gusto nila, kung yung course bang yun ang gusto talaga nila. Kasi kung hindi, sayang 'di ba yung mga effort, no? So parang ganun ka din. Bago ka pumasok sa isang bagay, bago ka mag-commit sa isang bagay, i-make sure mo muna na malinaw sa'yo yung pinapasok mo. Okay? Importante yan. Para kapag nagwagi ka na, pag nakuha mo na yung para sa'yo, hindi ka maligaw, hindi ka ma-burnout, and hindi mo tanongin ang sarili mo na, bakit ko ba ito ginagawa? Teka, pinangarap mo yan dati, di ba? So make sure na yung pinapangarap mo talaga, malinaw sa'yo yung purpose para hindi mo siya bitawan. Okay? Ace of Swords, the Ten of Swords. Yes, lagi mo daw alalahanin, Cancer, kung ano yung mga pinagdaanan mo in the past. Yung mga pagkadapa mo, pagkalugi, yung mga dahilan kung bakit ka natalo, yung mga naranasan mong super sakit, mga iniyakan mo, mga kinalugmukan mo. Because yung mga pinagdaanan na yan, armas mo yan para magkaroon ng kaliwanagan sa mga ginagawa mo ngayon. Example, nahihirapan ka na sa bago mong negosyo. Ikaw lang gumagalaw, pagod na pagod ka na. Pero lagi mong isipin, teka, last year halos wala kami makain. Pero ngayon may negosyo ako. Nasusupply ko yung pagkain ng mga anak ko. So sige na nga, sisipagan ko ulit. Kapag clear sa'yo lahat ng mga pinagdaanan before, madali sa'yong sumuong at saka sumulong sa buhay. Dadagdag yung energy dahil sa mga naalala mong experiences from the past. Okay? Importante yan for you. So Cancer, ano pong ginagawa nyo today? Kayo po ba'y naglalaba? Nanonood ng vlog natin while cooking? So comment down below ano pong ginagawa ninyo. How do you consume our readings daily? Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Pentacles. Alam mo, Cancer, sinasabi dito ni Queen of Pentacles, ang kailangan mo ay parang um, katuparan or assurance sa sarili mo na kung ano naman tong hahawakan ko, tutubo to. Kung ano naman tong aasikasuhin ko, successful ito. Narinig ko na kailangan meron kang kumpiyansang malakas. Kumpiyansa sa sarili mo na magagawa ko to, mabibili ko to, akin to, lalaki to, kikita to, no? If you truly believe sa mga inaasikaso mo ngayon, hindi ka dapat maratel. You need to take care, nurture, alagaan, kung ano man yung bagay na alam mong magpapayabong sa'yo. Pero wag kang aligaga. Narinig ko dito, sabihin mo sa sarili mo na, okay ako, kaya ko to, successful ako, hindi ako magfe-fail, mga ganyan. Those mindset will really push you pagdating sa mga inaalagaan mong kapirahan or endeavor na alam mong kaya mong alagaan for a very long time. Kapag kasi puro nega ang nasa isip, talaga namang nega ang epekto sa ginagawa mo. Okay? So ngayon, simulan mo na to, Cancer. Be appreciative of what you have, pahalagahan mo yung meron ka, and then also dream big, di ba? Pag nag-dream big ka, ibig sabihin, kayang-kaya mong panghawakan yung darating. Kasi you have proven to the universe na, ay, tinan mo si Cancer, pinapangalagaan niya yung meron siya, bibigyan ko pa to kasi alam kong aalagaan niya. Parang ganon. Okay? Queen of Pentacles, the Lovers card. May dalawa ka ng lovers dito. Pinapayuhan ka ng yung spirit guides, Cancer, na kailangan kayong mag-asawa kung may asawa ka man, ano. Pinapayuhan ka na magtulungan daw kayo. Kailangan tag team kayo, nakakaintindihan kayo sa journey ninyo o kaya sa goals ninyo, no? Kasi kung magkasalungat kayo, mahihirapan kayo eh. Kung ito man po ay business partner
or kapatid, anak, ganyan, na talagang katuwang mo sa ginagawa mong ito, importante daw Cancer na meron kayong solid na ugnayan, clear communication, at talaga namang suportahan. Kasi kung walang suportahan, baka maapektuhan daw tong inaalagaan ninyo. Okay, importante yan. But for other Cancer dyan na wala namang katuwang sa ginagawa ngayon, sabi, importante daw na talagang ilaan mo ang commitment mo sa inaalagaan mo na ito. Hindi ka mawawaglit, talaga namang undivided attention, nakatutok ka dyan, pag kailangan ka, nandun ka kaagad, parang ganyan. So your commitment is needed para po lumago, lumaki, tumibay, dumami, or lumakas yung inaalagaan mo na yan. Okay? Especially when it comes to your money and your negosyo or career. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Lover's card. Si Lover, sinasabi dito na kailangan talaga Cancer, malinaw sa'yo kung ano yung pinaglalaban mo. Yung pangarap mo, na pilit mong dinadasal, sabi ng spirit guides mo, learn to love it completely. No? Without condition. Without paandap-andap. Kailangan talaga yung buong passion mo, buong puso mo, ilaan mo dito nang sa ganun manalo ka talaga dyan. Or maging successful yung gagawin mo na yan. Halimbawa, meron kang planong i-renovate yung bahay mo. Nakapag-decide ka na, nakapag-commit ka na, sabi mo, ilalaan ko yung next sweldo ko para sa renovation ng bubong, halimbawa. So, kung yun ang goal mo this month, maayos yung bubong, maayos yung bakod, kailangan talaga i-dedicate mo yan dyan. Wala nang atras-abante, wala nang paiba-iba. You're gonna make it the way you wanted it to be. So, yung passion mo, ilaan mo doon. Nakatutok ka, araw-araw, hands-on ka, para maipanalo mo yung goal. Parang ganon. Kung ito man po ay pangarap mong negosyo, pangarap mong career, o meron kang inaasam-asam, yung iyong dedication will determine kung ano yung estado ng panalo dyan. Kaya ngayon palang narinig ko, all out, all out. Mag-all out push ka daw sa isang bagay para ito'y tumubo at lumago. Okay? Lover's card is being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Abot kamay yung magandang bunga, magandang opportunity, or pera dahil minahal mo yung bagay na kaabot-abot naman sa'yo. No? So tanungin kita ngayon, Cancer, ano ba yung level ng pagmamahal mo sa isang bagay para madali mong makuha yung reward or yung outcome? No? Ikaw ba'y napipilitan lamang? Ikaw ba'y nape-pressure lamang sa sinasabi ng ibang tao? O talagang bukal sa puso mo na tahakin ito at angkinin? Minsan, marami sa atin napipilitan lang gawin yung isang bagay dahil dikta ng mga tao sa paligid. Pero kailangan mong tanungin, gaano ko ba kamahal tong bagay na ito para madali sa yung ipanalo siya? Okay? Importante yan. In the area of your near future, meron kang the Five of Cups. Nakita ko dito na bibitawan mo na yung past mo. Ito yon yung past. Naging klaro na sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin this time. At nakalaya ka na dun sa guilt, sa shame, sa sakit, sa heartbreak, and resentment na nangyari before. Na-realize mo na, ay okay na ako. Hindi na ako bitter, hindi na ako magdadamdam, wala nang puot, wala nang galit. Five of Cups is really about change. Change in your pananaw, change in how you view things, pati yung change mo sa appreciation sa mga bagay na meron ka, nagbago din. No? Talaga namang abangan mo ha, 5 days, 5 weeks, or 5 months, may darating sa'yo na mga bagong bagay na magpapabago din ng perspektibo mo sa career mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, or sa love life mo. You feel like, ay, okay, yung mga bagay na nawala, yung mga bagay na natapon, okay na yun, hindi ko na iindahin, siguro nga hindi para sa akin yun. Ngayon, papahalagahan mo na lamang yung mga darating at yun ang pagsumikapan mong palaguin. Okay, congrats po. Kumbaga, sinasabi dito, hindi pa huli ang lahat. Meron pang darating, meron ka pang aasahan. So wag mong buruhin ang sarili mo sa kakaiyak sa mga bagay na wala na. Okay? Five of Cups, the Six of Pentacles. Meron kang 6 here, telling you talaga, Cancer, to reflect. Mag-reflect ka sa past para makita mo
Kung ano ba yung mga bagay na dapat kong ipagpasalamat, dapat kong iwasan, dapat kong pahalagahan, at dapat kong itaboy. Kapag nag-reflect ka sa past mo, makikita mo kung ano ba yung halaga ng mga meron ka ngayon. Okay? Six of Pentacles, nakita ko dito, sa'yo iaabot, sa'yo ibibigay, ikaw ang makakatanggap nitong bagong opportunity. No? Kung meron kang hinihintay na pagbabago, or meron kang hinahangad ng mga new things in your life, makakaasa ka, it will arrive to you. Congrats po. Okay? Yung hinihintay mo na sana maibigay sa akin para makapagsimula na ako ulit. Here, it will be given. Congrats po. In your challenge, meron kang the King of Wands. Sabi ng yung Spirit Guides Cancer, ngayong buwan na ito, panatilihin mo yung tapang mo. Okay? Alam ko minsan, wala ka ng tiwala sa yung goal, wala ka ng tiwala sa yung sarili. Kasi nga, siguro maraming beses ka nang pumalya, maraming beses ka nang nag-fail, no? Pero sabi dito, keep that dream alive. Keep that hope alive. Huwag mong sukuan, huwag mong bitawan, ituloy mo yung plano, ituloy mo yung idea mo. And panahon to be a leader, to be, alam mo yun, take control and take lead of your life. Hindi pwedeng aasa ka sa ibang tao or kakapit ka sa iba, aangkla ka sa iba. Kailangan ikaw mismo matapang ka para sumuong dito. Okay? King of Wands, the Six of Swords. Yes, kaya ka daw parang nade-delay kasi wala ka pang lakas ng loob na itulay or mag-move forward. Sabi dito, walang mangyayari kung mananatili ka lang dyan, komportable ka lang sa comfort zone mo, takot kang sumubok, takot ka sa mga bagong bagay, paano daw mangyayari or matutupad yung plano mo? So, your spirit guides are calling you, Cancer, to be brave and move forward with your plan para magkaroon talaga ng growth and success ang buhay mo this month. Okay? Narinig ko, time na for you to move, time na for you to make a choice, time na to act. Okay? In your fortune, meron kang rainbow blessings. Blessings are showering your life. Sabi dito talaga namang may darating na mga biyaya para sa'yo. Kung nakakita ka ng rainbow nitong nakaraan or after watching this video, makakita ka ng rainbow, this is a confirmation that this reading is for you. Blessings are showering your life. Okay? Congrats. Antabayanan mo yan sa luhid mo. Okay? In your fortune, meron kang the Ten of Cups. Talaga namang fortune after difficulty. Kung dumanas ka po ng hirap nitong nakaraan, kung napagod ka noong nakaraan, nagkaroon ka ng sakit or problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa trabaho, kung ano man yan makakaasa ka, makakalagpas ka na dyan. Really a fortune after difficulty. Maaring makarinig ka ng good news para sa pamilya, good news para sa bahay, sobrang saya mo at ng pamilya mo. It's all about you bringing down the dream into your reality at abot kamay mo na siya at kayang-kaya mo ng isabuhay. Congrats po. Kung naman tong pampamilyang good news ang tabayanan mo, this is really a wish come true. Okay, congrats po. The Ten of Cups. The Page of Cups. Surprise! Bubulagain ka daw ngayon, Cancer, na isang magandang biyaya na pampamilya. Hindi ka makapaniwala na dumating na. Example, approve lahat ng visa. Makakapagbakasyon kayo this month. Hindi ka makapaniwala na smooth sailing pala to, mabilis lang pala, nakuha namin agad. O kaya, hindi ka makapaniwala na cum laude or summa cum laude yung kapatid mong gagraduate. Or hindi ka makapaniwala na mabibili nyo na ngayon yung bahay. Ganyan. Kung ano man yung surprising event, celebrate mo to sa pamilya mo dahil matagal nyo tong hiniling. Congrats po. A family wish will be granted para sa inyo. In your divine messages, meron kang be bold and make the first move. Panahon talaga to para kumilos at umabante na sa plano mo. Okay? You also have Six of Cups. Pinapayuhan ka dito, Cancer, to not be bitter from what happened in the past, ha? Panahon talaga to para bitawan na yung mga nangyari sa past, magkaroon talaga ng resolution, magkaroon ka na ng pagbitaw at paggaan ng kalooban. It's all about you accepting what happened and being hopeful for something new sa buhay mo.
Tama na yung mga galit-galit, puot, hindi makakatulong sa'yo yan para sa pag-attract mo ng swerte. Six of Cups, the Four of Pentacles. Yes, bitawan na yung kabitaw-bitaw para magkaroon ka na ng tsansang makakuha ng mga bagong bagay. Kapag daw pilit mong niyayakap yung pain, niyayakap yung resentment, galit, puot, nahihirapan pumasok sa'yo yung mga bagong swerte. Kaya pakawalan na yung mga dapat pakawalan para talaga namang maka-enter na sa buhay mo yung para sa'yo talaga. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have needle and threads. A sincere wish will be granted. Congrats po. Meron talaga kayong wish. Ito ay buwan ng mga pangarap, buwan ng mga hinihiling, at buwan ng iyong dasal. Congrats po. Sincere wish mo will be granted this month. You also have older woman, babae daw po na medyo may edad na sa'yo, baka nanay mo, lola mo, tita mo, or katrabaho mo na medyo matanda na, may concern daw sa kanya, kausapin mo. Okay? You also have tulip, great passion. Yes, use your passion para maganap yung mga dapat maganap at makuha mo talaga yung bunga na inaasahan mo. You have June o mga Cancer. Alam ko many of you are June celebrants, no? Ibig sabihin po meron kayong milestone na dapat abangan pagdating po sa June. Congrats po. Ang outcome ni Cancer for April 2026, patulay ng Mayo, meron po kayong the Judgment card. Talaga namang bagong buhay ito. Narinig ko na mag-elevate na yung life mo. Aangat ka na, na-realize mo na kung ano yung mga maling bagay, na-realize mo na kung ano yung mga hindi para sa'yo, at naintindihan mo na kung ano ba talaga yung path moving forward. You are elevating. You are changing your life for the better. At sinusunod mo na yung talagang tawag ng kapalaran para sa'yo. Noon, kinokontrol mo pa eh. Noon, pinipigilan mo pa. Pero ngayon, ramdam ko yung bukas palad mong niyayakap yung para sa'yo. And sabi mo, God, kayo na pong bahala. I will just accept this. I will do this. Ibigay mo sa akin yung para sa akin. Napakataas ng ano mo ngayon, spiritual pananalig kay Lord. Napakataas din nung parang faith mo na ano man ang mangyari, kaya ko to. Ano man ang mangyari, maaabot ko ito. Yung mga pagbabagong yun, makakatulong para talagang ma-reach mo yung full potential mo. Narinig ko rin this month, makakapag-decide ka na sa mga dapat mong gawin. You will realize the truth and you will take action for that truth. Okay? Judgment card, the Eight of Pentacles. Sabi dito, it's all about work-related eh. Para meron kang pinagkakaabalahan and then hirap ka na dyan. Pero ngayon sa'yo mo, God, isusuko ko na po sa inyo ang lahat. Tulungan mo ko, nahihirapan ako, help me. Yung pagsuko mo na yon nakatulong dahil mas gumaan yung isip mo, mas gumaan yung damdamin mo, and you will just do your best. And enough na yon. Doon magsisimulang tumubo ng malago ang lahat ng mga bagay sa'yo. Doon mo masisimulang ma-attract lahat ng swerte and kaperahan dahil you just let go. Itinaas mo lang kay God at dumating siya para sa'yo. Bubuti na po ang iyong trabaho, ang iyong kaperahan, ang iyong negosyo. Yung sikap at pagod mo dyan, samahan mo ng tiwala sa Diyos. Nako, combo yan for success. Okay? Congrats po. So Cancer, yan po ang inyong April 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Cancer. Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.